What's up ko, isang mabilis lang napasok. Mag-install tayo ng isang 2.2 kilowatt Dongjin inverter with 2 pieces of 620 watts solar panels. Di na rin naman bago sa ating question ganitong sistema. Hybrid siya, pwede ka mag-AC in, tapos may built-in MPPT. So, ang good thing dito is hindi ka na mag-install ng additional MPPT kasi meron na siya. Sa case ng aming in-install na ito, bali nangyari kasi dito may dala-dala na si client na MPPT from abroad. So sabi ko mas maganda ang MPPT niya kumpara dun sa built-in MPPT ng Dongjin. So yun na nga, bali kasundo kami na ilagay ko rin yung MPPT niya at pinakita ko sa kanya kung ano yung pagkakaiba ng harvest ng MPPT niya sa MPPT ng Dongjin. Kasi mas maganda na maliles yung trabaho ng built-in inverter yung hybrid natin. At kung sakali mag-upgrade siya, di sa kanya na lang gamitin yung built-in MPPT ng Dongjin. Ito nga guys, kung makikita nyo, ito yung kanyang MPPT from abroad. Medyo solid to kasi halos magsindaki na sila nung inverter at talagang masabi kong quality ang harvest ng MPPT. May hybrid inverter kaming kinabit pero output lang sa battery cable lang. Tapos yung aming nilagyan namin MPPT, yung MPPT nakabaliktad. Pangit no? Pabaliktad. Dapat nakaharap to itong likod. Brown nga pala nito EP Bear. If ever or EP Bear. Yan. Sabi ni client bakit daw hindi na lang dito ilagay yung panel. Sabi ko mas gusto ko dito marunong pa siya. Sa kanya galing nga yan. Tapos gusto pang ibigay sa akin. Sabi ko sayang, ilagay ko na lang sa'yo. O yan. Sobrang hina niyan, EP-Bear na yan. Ako, research nyo. Walang kwenta yan. At ito yung kanyang battery. So ay 24/100 DJDC. So battery Dongjin DJDC din, 24/100. Makagip na naman tayo ng small setup.